Nasa Waki. Ha? Baguio, oo nga pala.
Wala. Meron na. Amen. So, tayo po ay tumayo para po tayo mag-start na. Hallelujah. Sige po. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Ama. Dalangin ka patuloy na maitaas sa iyong banal na pangalan sa gabi ito. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay dinako mo sa lugar na ito. Upang minsan pa ay hanapin ka at kakatagpo ka sa lugar na ito. Maraming po salamat sa iyong Banal na Espiritu na nag-aakay sa amin. Salamat po sa bawat isa na narito at dinako mo. Patuloy po ang dalangin namin. Patuloy kang tumipo sa aming buhay. Patuloy po, O Diyos, na ikaw maranasan namin sa gabi ito, O Diyos. At ang mga kapatid namin wala pa rito, dinadalangin po namin na gabayan na po sila upang makasama namin sila, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo at gayon din sa pag-aaral na iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos. Inaangkin namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan dahil sinabi mo, saan man may dalawa at tatlo nagtipon sa pangalan ni Jesus, ikaw ay duroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya, Panginoon, dalangin namin, hawakan mo ang bawat bahagi ng aming gawain ngayong gabi. Dalangin namin, ikaw lamang ang makita namin, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang mabigyan ng kapulhatian. Purihin ka, O Diyos, Ama, salamat po. Sa iyo po namin binabalikan lahat ng papuri at kalwalhatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Bago po tayo mag-worship, sino po ba rito ang pinagpala ng ating Panginoon? Bakit? Amen. Bakit di po natin siya pasalamatan sa gabing ito? Upo na po tayo. Tenora. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat at lalo-lalo na kay Lord. Nagpupuri nga po ako at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan kasi for almost 2 months yata na hindi ako nakasuporta sa kaskas sa hinahawakang simbahay ni Teacher Desi. Nakaano po ako kanina, nakasuporta. At yun nga, salamat sa Panginoon. Nandito ako ngayong gabi, although wala po yung aking kapartner na si Kulog. Nandun po siya ngayon sa Baguio papunta. Kaya praise God na, ayan, nandito ako. Although solo flight, pero alam ko naman na kanina nga parang nadadaya ako na huwag ka nang umatin kasi wala si Waki. Pero sabi ko, mentras na may bumubulong sa akin na huwag akong umattend, attend ako, walang makakapigil ka ako sa akin dahil alam ko nakakatagpuin ako ni Lord tonight at alam ko na may gagawin siya talagang meron siyang basta may gagawin na ko yun sa spirit ko. Kaya sabi ko, attend ako, hindi ako mapipigilan ng madadaya ni Taning. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakarating po kami ni Teacher Des dito sa gabing ito. Salamat sa Lord sa kabutihan niya. Amen. 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 Yun po ang espiritu. Awake and expectant. Sino pa si Brother Steve? Parinig natin yung kanyang patotoo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ako ito lang ang magagawa ko sa Panginoon kasi ala naman akong ministry. Meron akong men's, yung young couples, pero alam nyo ba, gustong-gusto ko nagpapasalamat sa Panginoon kasi estudyante pa lang ako, doon sa prayer house, doon kami nagsisimba, nag-overnight prayer meeting kami nila na bishop noon. Gusto ko talaga nagpapasalamat sa Panginoon kasi ito lang naman kaya kong gawin sa Kanya. Magpasalamat sa araw-araw na ginagawa sa atin ng Panginoon. Di ba? Nagpapasalamat ako kasi Wednesday na naman. Dahil nandito tayo, nagpapasalamat sa Panginoon. Ako kasi hindi ako masyadong sa tao. May tao o wala. Basta ako gusto ko. Magpasalamat ako sa Panginoon. Dahil yung ginagawa sa akin ng Panginoon sa araw-araw, iba-iba. Hindi siya paulit-ulit, iba-iba. Kamukha ngayon. Yari na ako doon sa pagka-empleyado. Ito medyo matindi. Actually, inayos ko nga yung LTI Parby ngayon, yung meron na akong, alam ni Ogie yan, nagpunta kami sa San Rafael, may tracking na nag-adapt sa amin. So, inaayos ni Lord, tas nagpa-accredit ako sa Lalamove, okay na din.
Kaya iba-iba ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mawawala ng pagpapasalamat sa Panginoon. Actually, puyat ako ngayon. 2:00 na ako naka-uwi. Pero hanggat may buhay tayo, punta tayo kay Lord, magpasalamat tayo. Hindi naman natin kailangan mag-perform sa Panginoon eh. Kailangan lang ng Panginoon sa atin, magpuri tayo, tapos magpasalamat. Kaya, all His, sabi nga, to God be the glory. Amen. Hallelujah. Praise God that pagka tayo ay mapagpasalamat, patuloy pang dadagdagan ng Panginoon ng pagpapala sa atin. Amen. Di ba yung 10 ketongin, yung isa na nagpasalamat, pero I believe, yung isa na yon lalo pang pinagpala ng ating Panginoon. Oh, marinig naman natin yung ating dalawang matagal na hindi nakasama rito. Oh, Brother Michael. Oh, Brother Michael. Brother Oki. Kung dinaanan ako ni Brother Oki, kaya nakarating ako dito eh. Kaya, praise God. Salamat sa Kanya. Oh, sino pa? Happy birthday pala, Brother Rolly. Belated. Hello, hello, hello. Nalalagdag po kasi business ako eh. Hello, hello. Hello, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Papasalamat rin po ako kay God sa binigay po niya sa akin na kalakasan, kagalingan, tsaka ano po. Kung tutusin po ay mapakarami ko pong dapat ipasalamat sa Panginoon. Puputulin ko, maiksi lang po ito at hindi ko na pagkakatagal dahil masyado tayong gagabihin. Papasalamat lang po ako kay God kung paano po kumilos si God sa buhay ko at buhay sa asawa ko. Papasalamat po ako na tinugon ni Lord yung matagal ko nang pinagpipray po sa Kanya. Ngayon po, nagkaroon na po kaming komunikasyon ng asawa ko. Mula po nung dumating siya sa Pilipinas noong December, hanggang sa pag-alis po niya, hanggang ngayon po ay magkausap na kami. Kaya nagpapasalamat po ako kay God. Pabuti po ni God sa buhay namin. Thank you. Amen. Ang Diyos talaga ay tumutugon. Kaya huwag tayo magsasawa na tayo tumawag at humiling sa ating Panginoon dahil siya ay mabuting Diyos. Ang ating Diyos, ang pinakamabuting Ama. Hallelujah. Meron pa po ba? Si Sister Desi. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya po, sa progress po sa aking thesis writing. Thank you, Lord, kasi last week nga po, nagpasa na po ako ng hardbound na copy. Siyempre po, pag napasa mo na yon, parang magwa-wait ka na lang for graduation. Pero alam niyo po ba yung nangyari? Madami pa, hard talaga yung hardbound. Unang-una po, di ko napansin na mali pala yung title, may typo. So, binalik ulit. Tapos po, nakaunang balik na po ako nung sa cover pa lang, binakalas ulit. Tapos nung papasa ko na po mismo sa office, may nakita na naman silang i-revise. Dumaan na yun sa checking ulit. Tapos sabi ko, ano ba yan? Naka-hardbound na at lahat. I-check, papalitan pa din. So, another backlash na naman siya. Tapos parang sobrang disappointed na po ako, frustrated na
bakit ko ba ito pinagdadaanan, ganyan. Yung ibang tao parang normal lang naman na nagpapasa sila, ganyan. Bakit ako parang pinapahirapan pa? Tapos feeling ko tuloy, dahil sa Genesis po tayo, no? Feeling ko ako si Abraham na naghihintay ng pangako na parang imposibleng mangyari. Tapos parang limited ako, ganyan. Tapos si Lord lang yung yung magpapalakas sa akin, ganyan, sa paghihintay. Tapos feeling Joseph din, sa dami ng mga testing, na mga rejections, ganyan. Sabi ko, alam ko na kaya ko ito pinagdadaanan kasi tinuturuan talaga ako ng Panginoon. And wala akong ikakwento sa inyo ngayon kung hindi ko yun pinagdaanan. And I praise God sa lahat po ng pagsama niya po sa akin. Kasi magpipik yung emotion ko na konti na lang gagraduate na ako. Tapos kapag chinek, biglang bababa na naman na reject na naman, ganyan. Tapos parang may excite ako. Pati yung mga tao sa paligid ko, napufrustrate na din. Especially sa school, ganyan. Ang magulang ko. Tapos sabi nila, ano ba yan? Hindi ka na yari-yari dyan, ganyan. Tapos sila talaga yung nakikita ko sa bawat rejection ko, yung mga taong umaasa sa akin yung nakikita ng mukha ko. Yung mga dismayado nilang mukha. Pero yun nga po, since it's 2026, pinangahawakan ko po talaga sa Lord. Na-confirm din po nung preaching last Sunday na yun yung title, yung Blessed Hope. Yun po yung taon ko ngayon. Tapos kanina, bumalik na po ako ulit sa BSU. Pina-check ko muna bago ko ipabaklas. Tapos, sinali na po ako sa group chat ng graduating. Ayan, praise the Lord. Finally, after ilang years, parang 6 na po. Di, mga 5 siguro po. Baka 5 years ko doon. Finally po. Tapos, isa pang amazing thing doon, kakasali ko lang sa group chat. November po yung group chat na yun. Nakalagay, November graduating. Tapos sabi, nag-chat, lahat po ba nakapag-fill out na nung form kasi ipapasa na sa registrar yung, yung candidates. Kasi yun, ang galing-galing lang ng timing ng Panginoon. Kasi po, kung hindi ko inasikaso yun ngayong araw, baka sa susunod pa ulit na deliberation ako ma-candidate. Or, though wala pa po feeling Abraham. Wala pa naman pong list, pero naniniwala ako na kasama na po ako doon. Ayun, kaya sobrang pinalalakas po ng Panginoon yung loob ko. Pinalalakas ng Lord yung pananampalataya ko po sa Kanya sa pamagitan ng mga paghihintay, rejections, failures, limitations na mga pinagdaanan ko po sa sa masteral na to. And I know naman po kahit na unknown yung mangyayari, di ko alam what's the next step after this, kung anong gagawin ng Panginoon. Pero I know, kasama ko siya at siyang nangako sa akin ay tapat na gagawin ng kanyang pangako hanggang sa dulo. Kaya praise the Lord po. Amen. Tunay po na it takes faith to make it happen. Faith and actions. Sabi ng iba, nasa tao raw ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pagka may faith ka, talagang kalulugdan ka ng Diyos at yung hinihiling mo ay ipagkakaloob niya. So, ngayon po, ready na po ba tayo para sa pagsamba? Anya ko po lahat tayo tumayo at pangunahan po tayo ni Direk at ni Sister Nora. Tayo na pala kayo. Set up pa ako. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, samahan niyo ako sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya tayo natin. Malayat ang tao sa taas. Meron.
pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Puri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para magsaya. Ang buhay mo ay muling lalakas, ang buhay mo ay sasaya. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Puri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Hindi pa natin awitin, limutin na ang problema. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para magsaya. Ang buhay mo ay muling lalakas, ang buhay mo ay sasaya. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at magawitan tayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo ay gabay sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kagakasan. Mga pangako mo. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, banag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, banag at gabay, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, ganag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo.
na ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Butihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako mananahan. Puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ingat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah. Opo, Panginoon, yun ang aming hinahangad. Nais ng aming puso na manatili sa iyong presensya. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Patuloy mo kaming samahan sa gabi ito. Sa iyo po ang lahat ng aming papuri at pagsamba, pagluwalhati. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na presensya. Ikaw po ang patuloy na manguna. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin sa gabi ito. Hallelujah. Ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, inaalay namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Tunay nga po na kaya po kami laging napaparito, kaya po kami laging nakatuon sa iyo. Nais naming maranasan palagi ang iyong presensya. Nais naming makaugnay ka palagi, Panginoon. Nais naming marinig ang iyong mga salita. Sapagkat alam namin, pag narinig namin ang iyong mga salita at ito ay ginawa namin, patuloy kaming magtatagumpay sa buhay na ito. Kaya, O Lord, sa gabing ito, patuloy pangunahan mo kami upang patuloy na makamit namin ang tagumpay. Purihin ka, O Diyos, at sa lahat ng aming gagawin, ikaw po ang maitaas at malwalhati. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen. Sa oras pong ito, nais ko pong tawagan ang itinalaga ng Diyos sa gabing ito. Natawagan ko po ang ating senior pastor, si Pastor John Sanoy. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. So I take this opportunity to share the gospel para as part 2 ng ating yung ating ginawang commissioning day last Sunday. Ayan. So nakuha ba ng nakuha ba ng SOCMED? Si Barastas. Ayun. Sa La Fellowship. Ayun. Okay, so raising the standard in serving God. Yan. So we just want this year 2026 ay talagang tayo po ay ma-equip na maglingkod sa Panginoon kasi nga kung merong problema ngayon ng ating bayan ay parang wala ng standard, di ba? Na sinusunod ng mga tao lalo po sa ating bayan, di ba? Alam natin kung paano maraming mga politiko na boto lang pero alam natin na they are not living up to the expectation. Kahit nga sa katulad yung mga binoboto natin, di ba, kung sino-sino na lang, kahit na may standard, hindi mo talaga nasusunod. At minsan sa church, ay natin mangyari yon. Actually, I'm medyo na-conscious ako na parang, kaya nga nagkakaroon tayo ng commissioning, tsaka yung magsiset tayo ng mga training, kasi nga, we would like na talagang
gamitin ni Lord yung dapat gamitin ng Panginoon. Nandiyan, akita niyo ba? Ayan, okay. So raising the standard in serving the Lord. In Colossians 3:23. Serving God with excellence, faithfulness, and passion. Yan, basahin natin yung verse sa Colossians 3:23. Pakibasa, pakiflash na lang. Siguro alam naman niyo yung kung ano yung verse na yun. Ano? Whatever you do, sa Passion Translation, maganda sa Passion Translation. Basahin natin sa Passion. Put your heart and soul into every activity you do as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Colossians 3:23, the Passion Translation. Let's pray. Father God, salamat po sa gabing ito. I pray that you'll speak to us, especially as leaders, that you would like for us, kung meron kang inaasahan sa amin talaga ay to live up to the expectation that you have given to us, Lord. As you said in your word na we will be a workman that we will not be ashamed that you are approved of, O God. Kaya sa gabing ito, nawa ay patuloy kang mangusap at patuloy mo kaming i-level up dahil alam po namin na sa ganitong paraan ay lalo po namin makita ang iyong pagkilos sa aming buhay. For this we pray in Jesus' name, Amen. So, I challenge every one of you na nandito ngayon na talagang tayo mismo magkaroon tayo ng standard. Although, of course, if the Bible's our standard, alam natin na lahat tayo ay, sabi nga ng Bible, all fall short of the glory of God. At alam natin na hindi natin magagawa yun on our own, lahat tayo nabibigo, pero nakita natin na ang puso natin ay dapat gano'n ang puso na abutin ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang yung, ayan, magagawa ko, di ba? Kundi talagang kung meron pa dapat baguhin sa buhay natin, kahit yung lingkod ay marami pang dapat baguhin, pero hindi ako sumusuko. Hindi ko humihinto dahil alam ko na we're still going there. So what does it mean to raise the standard? So number one, it's giving God our best. So sa palagay niyo ba, sa 2025 at ngayong 2026, you have done your best sa lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon? Actually, sabi nga, yung giving God your best, it's not just in serving God, kundi kahit sa anong ginagawa natin. Hello? Di ba, kahit sa pagkain, di ba, sabi ng Bible, kahit sa pagkain, kahit sa pag-inom, gawin din natin yun para sa kapurihan ng Diyos. Kaya nga, insan unthinkable na titirahin natin, condemn natin yung mga drug addict, yung mga gumagawa ng kasalanan, tapos tayo, may problema sa pagkain, di ba? Yung, alam natin na, for example, gluttony in particular ay kasalanan. Naintindihan niyo po na isa yun sa 7 deadly sins. Pero, kaya sabi ng Bible, kahit sa pagkain, at sa pag-inom, tubig yata ako, di ba akin yun? Kaya akin. We will give God our best. And serving with excellence. Yan, yung talagang ginagawa natin ay gawin natin pinaka-the best. Alam natin, it's something that we need to, lagi natin sinasabi, di ba? Hindi pwede pwede na. Di ba? Dapat pwede. Di ba? So, yung talagang, when we do things for God, talagang, we make sure na, na talagang, we will do it for God. May kagalingan. And also, ito pangatlo, living with integrity, ito yung mahirap talaga. Like Joseph, or like any Bible character na nabubuhay tayo in private and in public, maayos tayo sa Diyos. Hello? Kasi sa public, okay yun, di ba? Sunday, we can raise our hands, di ba? We can worship God. Pero ang malaking challenge yung kapag tayo nasa on our own, wala nakakaalam, wala nakakita, and that's the challenge for all of us. So talagang dapat meron tayong moral compass, meron tayong standard na alam mo na katulad ni Joseph. Si Joseph, sabi niya, di ba, nung siya ay natutukso na, sa palagay niyo ba si Joseph natukso? Dahil alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, si Potiphar, ay asawa ni Potiphar, hindi pangit yun. Kasi asawa ng general yun Kapag sa pag-aaral, kapag asawa ng general, maganda. Talagang pang-beauty queen. Tapos nagkagusto kay Joseph. Kaya nga di ba talagang ang compass ni Joseph, how can I sin against God and against Potiphar?
So, kung hindi niya lang naisip ang Diyos, tsaka si Potiphar, malamang bumigay siya. Pero meron siyang standard na sinusunod. That's why he was able to run Joseph run, di ba? Yung sa story yon. And also, ibig sabihin din ng raising the standard, it's being faithful even when no one sees. Kahit wala nakakita. Pag naglilingkod ka, kaya nga ako, hinangaan ko yung mga softmed, yung mga maintenance, yung mga nasa background. Kasi naglilingkod sila kahit wala nakakita eh. Kadalasan pag nagkakabali, kahit hindi sila nakakita, sinisisi sila, di ba? Hello, softmed. Di ba, pag nagkamali, lahat titingin sa likod. O ano nangyari doon? Pero, di ba sabi nga nila, yung mga maintenance, yung mga nag-aayos, sila yung nauuna sa gawain, pero sila rin yung uling aalis sa gawain. Sasara lahat ng mga isasara and all that. Kaya nga, malamang sa lahat sa mga nasa maintenance, mga nandiyan, maaaring mahigitan yung mga talagang maintenance, faithful na maintenance sa Panginoon, na higitan yung mga rewards ng mga nasa limelight, nasa frontline. Naintindihan niyo po? Kasi baka sa frontline, kapag nasa harapan ka, ang tukso dito talaga, di ba, maging proud ka, titidil ako ng tao, talagang mapalapak sila. So, manlamang yung mga nasa background, kaya nga meron akong hinangang dating nasa maintenance, kayong pastor na siya. Talagang yung ginagawa niya paglilingkod, kahit mahirap, kahit wala nakakita, ginagawa niya ng faithfully. So, that's the reason why pinapromote ni Lord yung mga ganon. Na dahil sila ay naglilingkod kahit walang nakakita. And everyone say, Amen. So, let's raise the standard. So, paano natin i-raise ang standard ng paglilingkod sa Panginoon? Na sana sundin natin to as we go along sa 2026. Number 1, raise the standard in our hearts. Sa ating mga puso. Hello. Wala nakakita ng puso mo. Tama po ba? Wala nakakaalam. Wala nakakaalam ng puso natin. Si Lord lang. Di ba alam natin yung story ni David na sa 1 Samuel 16:7. Sabi doon, the Lord looks at the heart. Sabi mo sa katabi mo, the Lord looks at the heart. Yan, hindi nakita ng tao yung nakita nila na panlabas, pero nakita ng Diyos yung puso natin. So when we serve God, when we do things for God, we serve with the right motive. Tamang motibo. Amen? Hindi para sa sarili, hindi para sa ano pa man, kundi para sa pagmamahal sa Panginoon. And serve God out of love for the Lord. One time, di ba nag-preach si Brother Darren, talagang yung meron nag-rema sa akin, yung sinabi niya na we do things, we evangelize, we sing, we worship, lahat ng ginagawa natin because we love God. Hindi lang para dumami tao, hindi lang para masabing okay tayo, kundi because we love God. We serve God out of love. Amen po ba? Na talagang kahit nga kaya nga ay magpupush sa atin sa paglilingkod sa Panginoon na kahit na mahirap ay gagawin pa rin natin. God is more concerned with our wise in serving God than with what we do for God. Hindi mahalaga yung ginagawa, nagpipitch ka dito, o kaya sa usher ka, o kaya nasa sockmed ka, nasa maintenance ka. Ang mahalaga, ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? Amen po ba? Yung ginagawa natin na mahalaga. Sabi ng 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ compels us. Ibig sabihin ng compels, ito natutulak. Ito nagbibilit. Kahit na ayaw mo na. Di ba sinusan niya yung minsan tayo yun? Ako bilang pastor, sabi nga may nagtatanong, nung kahapon, tumatid kami sa online Bible study ng 700 Club. Isa ako sa naging counselor. Grabe, titindi mga aming mga hinarap na problema doon. Ang topic kasi failure is not final. Ang yung kabiguan ay hindi yung katapusan mo na. Isa sa mga tanong, ano yung kabiguan mo sa buhay na naranasan mo, na halos sumuko ka na, tapos, ano ginawa mo ron? Sabi ko, sinikwaran narinig ko yun at minsan nararanasan ko rin yun. Ang pastor, every Monday, feeling niya lagi silang failure. Every Monday, ang gusto nila sumuko. Alam niyo ba yun? Kaya sabi niya, kung sa inyong malaman ng buhay na pastor, magpastor kayo. Na talagang
hindi ganun kadali. Sabi nga, kung ganun karami ang members ng pastor, ganun karami may problema ng pastor. Yung mga miyembro, isa lang pinaproblema nila, yung pastor lang. Pero yung pastor, pinaproblema yung lahat ng miyembro. Naintindihan nyo? So kaya nga naintindihan na kung sinabi ni Rick Warren na every Monday gusto niya mag-quit eh. In fact, natatawa nga ako sa yung mga basher ni Rick Warren. May nag-post na, nag-resign na si Rick Warren, wala na sa ministry. Ay naku, ano kaya nangyari? Kala ko totoo talaga. Di ba? Ganyan sa Facebook, di ba? Maraming naninira. Pero very active pa pala. And very much engaged pa rin sa ministry si Rick Warren, yung author ng The Purpose-Driven Life. Kasi out of love, because of the love for Christ, na kahit ano mangyari, kahit na nakakapagod, ako, I was almost in the brink of talagang quitting the ministry, especially nung nawala si Pastor Ross, talagang, of course, you may not understand me, pero sabi nga, only a husband can understand the pain of losing a wife. Talagang, ang daming tanong, etc., pero praise God, mas nanaig ipagmamahal ni Lord. Nanaig yung purpose natin na ginagawa natin ng mga bagay. No matter what, kahit na ano man masabi ng tao, kahit ano man ang mga nangyari sa buhay natin, dahil mahal mo si God. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ko si Lord. Diba yun ang dahilan? Ba't ka aawit? Dahil mahal mo si Lord. Ba't ka mag-maintenance? Ba't ka mag-stalk? Ba't ka nakakapagod? Kahit maraming... Sabi ko nga, alam niyo ba yung multitasking? Biblical yon. Na-realize ko na biblical palang multitasking. Basahin niyo yung sa parable ni Jesus. Na may servant, okay, nag-ano ka, galing sa bukid, pagdating mo sa bukid, maglinis ka, tapos pagsilbihan mo ako ng pagkain, tapos saka ka lang makapagpahinga. Talaga palang pwede pala yun. Pero ibig sabihin, yung servant na yung gagawin niya yung mga ganun napakaraming trabaho, nang walang reklamo at that, dahil mahal niya yung kanyang pinaglilingkuran. Hello. Di ba kaya nga, di ba yung sa Bible, di ba kapag servant ka, kapag mahal mo yung master, ano ginagawa ng mga servant? Para patunayan nilang mahal nila yung master. Anong ginagawa nila? Sino nakakaalam? Nagpapabutas ng tenga. Kaya nga bang nakakita ko ng may hikaw, kahit babae lalaki, tatanungin ka, ba't ka may hikaw? Ba't ka pagbutas ng tenga? Mahal mo ba si Lord? Sino bang Lord? Sino bang master yan? Kasi ibig sabihin, you're loving your master. So, ganun sana tayo. Na ginagawa natin ang lahat ng bagay, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon. Amen po ba? Can I hear an amen? Hello? Kasi ang hirap. Ako sa tao lang, isa yan sa fear ko. Kaya salamat sa Panginoon sa show up ng commissioning day. Talagang, at least alam ko na marami tayong maglilingkod sa Panginoon sama-sama. Na hindi tayo nag-iisa. Kasi, although, alam naman natin ang tagline natin, kahit na nag-iisa tayo, kung walang gagawa, di gagawa. Talaga ganun talaga, katulad nung Tuesday. Meron pa lang 4-piece dito, di ko alam. Tinimbre lang sa akin, hindi pa ako naliligo. And 8:30 ko lang nalaman na may 4-piece. Kaya nung malaman ko na may 4-piece, pero takbo kagad ako dito kahit na naligo naman ako, syempre. Pero the thing is, ganun talaga, kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, sinabihan talaga tayo eh. Hello knock sa lahat Be ready, be prepared, preach the gospel in season and out of season. Napapanahon o hindi napapanahon. Hello. Sa atin, walang bad weather. Lahat talaga, sa atin, always on the go tayo. Hanggat maaari. Ako one time, natandaan ko, nag-open ako ng Bible study. Tapos yung lugar, napakalayo talaga. Tapos umulan ng malakas. Kaya lang, on the way na ako, pero dumiretso pa rin ako, nagulat yung host ko. Grabe, tumuloy pa rin po kayo. Ang lakas na ulan. Nakapag-commit ako sa inyo. So, ibig sabihin talaga, mayroong talagang push na alam natin na kapag ito ay mahal natin ng Diyos. Sabi nga, faith makes things all possible and love will make things easy. Naintindihan niyo po? Magiging madali lahat kapag talaga nagmamahal tayo. Number 2, raise the standard in our commitment. Yan, diba? Nag-sign up tayo. Sana po yung sign up na yun, hindi lang talaga sign up lang Sa mga hindi pa pumipirma, I hope you can sign up this Sunday.
dahil we need people to really work out. Patapos pala yung season 2 ng Simbahay, inahanda na natin yung season 3 dahil sasabay tayo sa sa malawakang mabilisang pagpanalo ng kaluluwa. And we need people who are committed. Hindi committed yung utak, kundi committed ang puso sa Panginoon. Kaya tanongin mo katabi mo, committed ba ang utak mo o committed ang puso mo sa Panginoon? Di ba? Iba kasi committed, di ba? Para yung salita, Luke 9:62. No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Grabe, no? Alam niyo kapag aralan yung kingdom of God, ang taas ng standard. Hello. Di ba? Sabi nga, di ba? Paano ka makapasok sa langit? Di ba? Ang sabi, mas mabilis para makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman o sa mga nagdidili-dali pumasok sa langit. Hello. So, meaning to say, I challenge each and every one of us na hindi madali talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, kapag ikaw yung naglingkod sa Panginoon, hindi ka imagine sabi niya, hindi ka karapat-dapat kapag lumingkod ka. Yung ano yung sabihin nun, nasa gitna ka na ng paglilingkod, tinawag ka ng Lord, for example, ako, naisip mo pa, buti pa nung nasa ko, di ba parang yung mga Israelita, buti pa sa Egypt, marami pagkain. Di ba? Minsan natutukso ako talaga. Kahit aminado tayo, minsan natutukso tayo na buti pa nung natatrabaho kung dami kong pera. Pero kaya nga sabi nga ni Pastor Ibe kahapon, hanga ako doon sa mga taong may iniwanan para sa Panginoon. At kapag may iniwanan ka para sa Panginoon, sabi ng Bible, wala nang lingon-lingon. Talagang diretso ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi ka karapat-dapat daw kung nagdili-dali ka pa, nag-alanganin ka pa sa paglilingkod sa Panginoon when you're already in the middle of serving God. So, ang ibig sabihin ng raising the standard, our commitment, hindi tayo half-hearted. Hello. Hindi yung balusawsawin, hindi yung parang nasa loob, wala sa loob. Yung talagang you put your heart, di ba sabi nga ng Colossians 3:23, di ba? Put your heart and soul in whatever you do. Buong puso. Di ba yung kata ni Direk? Buong puso at isipan. Di ba yung ganun talaga eh. Hindi ka lahati. Whole devotion. Alam nyo, kung nakuha lang natin yung puso ng mga dating natin kinagis ng reliyon, ano yung puso ng mga dating kinagis sa reliyon natin? Mga deboto, di ba? Hello. Isabihin yung talagang, yung deboto sa Catholic, sa Catholic, hello. Di ba talagang talagang sakripisyo? Of course, hindi natin ninasa na gagawin natin yun. Kayo ba pinaload namin sa paasin o sa nabaglakad dito? Di ba yung bisita iglesia, ginawa niyo na ba yun na ang dami yung pinuntang iglesia para lang makompleto yung Ilang iglesia ba yung pinupuntan kapag Todos los Santos. Kapag mahal na araw, ilang iglesia yon? Hindi nakakaalam. 13 ba? 12. 12 yung pipuntahan mo para masabing nagawa mo. Gantin din, di ba? Kaya nga sa patuloy, kung yung ganung attitude nasa atin as Christians, ang tindi natin. Diba lagi natin sinasabi nga, buti pa yung mga kulto ang tindi talaga ng, ng kanilang paglilingkod sa kanilang ginagawa. Diba yung kahapon, kan ba yun? Ano ba ngayon? Wednesday, no? Monday? Monday, may pinuntahan akong may lumabas ako, tapos nakita ko yung mga foreigner, mga missionary, dalaw-dalaw sila. Ba kilala niyo yun? Mga Mormon ba yun? Alam niyo ba yung commitment nila? Na 3 taon sila magtatrabaho para mag-ipon ng kanilang pera para mag-mission ng 1 taon. Ganun sila kasi hindi. Kaya ba natin yun? Na 3 taon kayo magtatrabaho, tapos mag-iipon kayo, tapos mag-mission kayo. Ibig sabihin, self-funded yung paglilingkod nila. Hello. Tayo nga minsan, di ba, talagang sponsor na nga umatin sa mga seminar, ipahirapan mo, di ba? Pero yung ganung commitment, no. So, not half-hearted. Tapos pangalawa, not seasonal. Ano yung seasonal? Minsan malamig, minsan mainit.
Di ba panapanahon, kung kailan lang maraming Pasko, doon ka active. Kaya talagang, isabihin, nawawala tayo from time to time at hindi yun ang inaasahan ni Lord na commitment sa atin. Ang faithful servants honor our God. Pinaparangalan ng Diyos sa ginagawa niya. Hindi dahil sa ano pa man. Kaya nga kung gusto natin maparangalan ng Diyos, we will serve God with excellence. Sabi natin, serve with excellence. Yan. Colossians 3:23, basahin nga natin ulit sa The Passion. 1, 2, 3. Put your heart and soul into every activity you do, as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Wow. So, ibig sabihin ng verse na yan, we do your best. Yan pa ulit-ulit natin marinig yan talagang we do our best, hindi lang yung half-hearted na ginagawa. And number 2, reliable. Ano ibig sabihin ng reliable? Meron din tayong preaching dyan, di ba? Si asawa niya, asawa ni Carlo Panlilio. Ang ganda ng teaching niya dun about being reliable. Yung ibig sabihin yung kanta na You just call out my name. Ano mangyari? And you know wherever I am, I'll come running. Yun ang reliable. To see you again. Ang sabi ng kanta? Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. So, yun ang reliable, actually, ang context of reliable friend. And yun ang hinahanap din ni Lord, na isang tawag lang, nandun ka na. Talagang, pag sinabi sa yung gawain, di ba, sa mga nag-work sa opisina, di ba sino yung mga pinapromote ng mga boss, ng mga empleyado? Yung kapag sinabi ng trabaho, ang sagot ng trabaho ng worker na yon, consider it done. Hello. Di ba kapag sa ibinigay trabaho, okay na to, sagot ka na to. Di ba? Anong oras sasabit? Ayun. So, ganun yung reliable person. Kaya nga, tapos yung ginagawa natin, sabi ng verse, we serve God unto the Lord. And everyone say, Amen. Kung ganun po ang lahat ng attitude natin, na we do things, hindi dahil sa sasabihin ng tao, hindi dahil sa ano pa man, kundi dahil kay Lord. Dahil kay Lord. Kaya isang bagay yun na talagang somehow the Lord cleared in my heart right now, na yung gagawin ko talaga, dahil kay Lord. Amen? Para kay Lord. Pangatlo, we raise the standard in our character. Ito mabigat, di ba? Character. Share ko ito last Sunday sa youth, 1 Timothy 4:12. Be an example. Yung verse na yan, huwag lang natin gamitin sa kabataan yan, kasi hindi naman sa kabataan lang talaga sinabi yan sa pastor. Si Timothy is a pastor actually, not just a young person. Young pastor siya, pero ibig sabihin, naglilingkod siya kay God. Diba? Ang pinaka-gist ng 1 Timothy 4:12, yun nga, be an example. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, be an example. 1, 2, 3. Yan talagang, ayun ang mahirap gawin, pero we must do it. Yung talagang make, kumbaga, meron tayong kapalpak. Ako, marami akong mga lapses, etc. Pero the more I become aware of that, the more I have the opportunity na Lord, ayusin ko. Di ba? Sa tao, sa relasyon sa tao, mga sinasabi, yung mga ginagawa natin. Especially nga, kapag alam natin na marami nakatingin sa atin. Alam niyo ba na mga artista, para tayong mga artista? Sa mata ng mga unbeliever in particular. Hello, di ba? Sinasabi ka natin, kapag ang nagkasala, ibang reliyon, it's not a big deal. Di ba? Ganyan ba? Meron ba kayo nasabi, ganyan ba iglesia? Ganyan ba katoliko? Ano number one madalas kapag narinig natin kapag may nangbabas? Ganyan ba born again? Hello? Born again ka pa naman. Di ba? Ibig sabihin, parang masakit pakinggan yun, pero sa totoo lang, positive yun. Bakit positive? Ibig sabihin, ang taas ng tingin sa atin ng mga tao. Dahil nga, inaasahan tayo kung born again tayo, di ba, ano nililokan ng mga tao sa mga born again?
kahit na sila ay hindi natin kareliyon. Loko, malapit sa Diyos yan. Diyan ka magpa-pray, di ba? Ano nyo ba yan sa opisina? Di ba? Kaya ano ba nga sinasabi nila? Uy, masyado ka naman, active naman, baka lumagpas ka sa langit. So, ibig sabihin, ang taas ng tingin sa atin. Maaaring sa atin, we take it negatively, pero that's a positive perspective na ang mga Christians pala ay talagang tinitingnan as example. So, integrity in private and public, let's set that standard. Kasi madali mag-set the standard ng nakikita pero ang struggle natin yung nasa private di ba? Yung wala nakakita, wala nakakaalam. Di ba kaya nga, yung mga challenge sa mga Kristiyanong nasa Manila, naranaso kayo uy, wala nakakilala sa akin dito, pwede magloko. Talagang pwede yun, di ba? Pero kung meron kang standard na, Lord, nakikita mo ako, nandyan ka, then you will have that self-control in a lot of things. Holiness in lifestyle. Ayun, alam natin, isa yan sa talagang inaano natin na gawin na babalikan ni Lord ang San Church na talagang nagpaayos. Blameless, sabi ng Bible. Spotless. Sabi pa ni Peter, and at peace with God. Wow. And then, humility in service. Ayan, yung talagang kapag tayo naglilingkod, yung pride, talagang we will deal with that. Diba? Kaya nga, maraming paraan na dinideal si Lord sa atin when it comes to pride. Ako talaga personally, ang daming pinagdaanan na kaparaanan para ma-deal ako sa element of pride. Yung may ma-promote sa harapan mo na inisip mo, ikaw dapat doon. Pero hindi ikaw yung pinili. Naranaso ko na may binilis na mga kaibigan ko, tapos ako walang natanggap. Grabe talaga yung test sa akin, pero somehow that helped me na talagang magkaroon ng character na somehow makakatulong talaga sa paglilingkod. Kaya nga, when it comes to character, our life preaches louder than our words. Hello. So let's have that standard na mas maraming nakikinig sa atin sa buhay natin kaysa sa ating mga sinasabi. In fact, minsan nga I need to apply this and we need to apply this na mas matatandaan ng mga tao yung ating mga pagtulong, yung mga ginawa natin sa kanila kaysa sa mga sinabi natin sa kanila. At yun ang magiging malaking hamon sa amin mga pastors. Na hindi lang kami maging magaling sa pag-preach, although we're working on that. Nag-enroll nga ako sa isang seminar na preaching academy na talagang pikit bata yung registration. Pero because we desire na talagang maging excellent even in that area. Pero mas mahalaga pa rin talaga to be reminded of us na mas mahalaga yung buhay na nakikita sa atin kaysa sa mga salita natin. And everyone say, Amen. So pang-apat, let's raise the standard in spiritual discipline. Spiritual discipline, ibig sabihin yung mga ginagawa natin. Yung regular na ginagawa natin. Ano ba yun? Ano ba yung mga ginagawa natin? Sabi rito sa Acts 2:42, every believer was faithfully devoted to following the teachings of the apostles. Their hearts were mutually linked to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. At marami pa yan. So, ibig sabihin yung ginagawa natin regularly as a church, as a Christian. Ano po yung mga regular na ginagawa natin? Prayer. Let's be excellent. Let's raise a standard in that area na talagang tayo ay malagi mananalangin. Diba? Siyempre kapag ang standard ng pinag-usapan, Bible ang pinag-usapan natin, tama po ba? Siyempre hindi tayo magsaset ng sarili natin standard. Kung ano yung nakikita natin sa Bible. For example, sa prayer, sino ang best standard sa prayer maliban kay Jesus? Na character. Sa Bible. Daniel.
Ilang beses magpipray si Daniel? 3 beses. Kung parang pag kumain siya ng breakfast, lunch, and dinner, di ba? Grabe, no? Tayo ginagawa ba natin yon, di ba? Parang, of course, we can start little by little, pero that's the mindset na ano. Kaya nga, si Pablo, nilevel up niya pa ngayon, di ba? Pagdating kay Pablo, ano ang standard? Si Jesus, ang madaling araw, nagpe-pray. Talaga, di ba? Sabi ng Bible. Eh, pagdating kay Pablo, ano ang standard? Pray without ceasing. Walang patid. Of course, hindi mo ibig sabihin lagi ka nakaluhod. Pero ibig sabihin, all throughout the day, connected ka kay God. Ginagawa niyo ba yun? Ano ginagawa niyo? Lord, ano ba gagawin ko dito? Yung talagang you're conversing with God. Ang tawagan natin yung breath prayers. Kahit nga yung buntong hininga. Ay. Alin niyo ba na panalangin yon? Diba? Breath prayers, yung talagang, in fact, kapag ako nagbubuntong hininga, talagang nagkakaroon ako ng mindset na I'm breathing the breath of God. Lord, kailangan ko ng kailangan ko ng lakas mo ng hangin mo. I think I preach teaching about that. Na dahil nga ang Holy Spirit, di ba? Ang Holy Spirit ay, ang original word niya sa Bible ay hangin, pneuma. So you can breathe on the Spirit para lumakas ka lalo na kapag meron kang dinadaanan na talagang hinga ka. So prayer. Pangalawa, Word of God. Yan, we always set the standard. Read the Bible. Sino sa inyo nakapagbasa ng Bible? At least one time. Genesis to Revelation. Set that standard. Pero actually ako nabasa ko ng Bible kasi nagbabasa na ako ng Bible high school pa lang. So almost every year nababasa ko yung Bible. So can you imagine, siguro almost 20 times ko na nabasa ng Bible. Pero napahiya ako kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, wala siyang hindi live verse ang kinukot niya kung napanood niyo yung Banday. Live chapter ang kinukot niya. Napaya talaga ako, grabe, di ko kaya ito ginagawa ni Manny Pacquiao. Nakinabisado yung mga, nung in-interview siya doon last Monday, 2 chapters in the Bible, one in Proverbs, one in Mark 13, word by word, nirecite niya yung Bible, yung chapter. Gulat na gulat yung mga tao talaga. Grabe. Sabi nga, kung tinatawag natin si Pastor Martin Walking Bible, si Manny, ang tawag sa kanya, the Walking Audio Bible. Kasi Manny talagang ang kinakabisado niya, chapters. Kaya, at ayon sa kanya, he read 16 times, more than 16 times siya na nabasa ang Bible, pagmula nung na-born again siya. Ewan ko na siya na-born again. At he can read the Bible in 7 months. Imagine. So, ibig sabihin sa 2 taon, sa 1 taon, maaaring madoble niya yung pagbabasa ng Bible. Hello? Tayo, di pa natin mabasa yung Bible na di ba? Pero that's a spiritual discipline. Kasi nga, ang logic dyan, kung kumakain tayo araw-araw, physically, dapat kumakain din tayo ng spiritually, di ba? Kaya sabi ko nga, sa mga kabataan, since lahat naman kayo nasa cellphone, gamitin nyo na yung cellphone sa spiritual advantage. Dahil nga, maaaring hindi ka magdala ng 21 Bibles na dala-dala mo, pero ang cellphone can contain even 100 Bibles, di ba? Tagalog, English, lahat ng version, pwede mong mabasa. Kaya gamitin natin sa advantage. Diba? Meron ka diba may app na yung version yata yun, everyday, magpa-flash siya ng verse para sa'yo. So at least, di ba may natatanggap ka? Na every time you open your cellphone, verse ng Bible kaagad yung mababasa mo. Hindi kung ano-ano kaagad muna. Kaya nga, I encourage yun na kung nag-rely ka na sa cellphone, gamitin mo yan sa spiritual advantage. Dahil nga, ang cellphone, double-edged yan, di ba? Ano ibig sabihin ng double-edged? Pwede sa masama, pero pwede rin sa mabuti. Ang YouTube, double-edged yan. Pwede sa masama, pero marami rin mabuti. Maraming teachings na nandiyan, marami kang pwedeng sundan.
So another discipline, fellowship. Iba yung mga gawain na talagang sana po, ang sabi ng ang discipline ng Bible, huwag natin kakaligtaan. Iba po dalo sa gawain, sabi ng Hebrews 10:25, gaya ng ginagawa ng ilan. At hindi kayo yon. Dahil nandito kayo, di ba? Yung ilan, yung wala, yung talagang okay lang na hindi dubalo. Actually, kung meron talagang tayong discipline, that's one of the disciplines na sana wag talagang mawala eh. Kasi yun na nga lang, for example, Sunday service, yun na lang ang pagkakataon mga talagang kahit paano ma-expose ka sa presence of God. Tapos, i-skip mo pa, bababali, wala pa yung pagdalo mo. Diba? Itong Soaking Night, salamat sa inyong mga loyals. And I believe it will bear fruit in the long run, yung ating pagtsatsaga sa presence of God. Dahil alam naman natin, hindi nalulugi yung mga bibigay ng panahon sa Panginoon. Sabi nga, he who honors God, God will honor him. Hello. Nagbibigay ng parangal sa Diyos, alam natin, the Lord will honor you. In one way or another. Kaya di ba, no-wonder, maraming patotoo sa atin, na katulad ni Desi, di ba? Na alam natin, it pays off. Ang ganda ng preaching ni, I think, i-share ko yun, yung one time ni Pastor Reggie, na lahat ng brokenness mo, lahat ng mga pag-iyak mo, meron niyang sabi ng Bible, those who sow in tears will reap with joy. So meron pag-ani. Hindi na puro pag-iyak. Kung puro iyak ka sa buhay mo, ako puro iyak ako eh. Darating din tayo na maging talagang there will be reaping of joy. Kasi nga, sinabi ni Lord yun, na yung lahat ng brokenness na natin, ang brokenness is the key for multiplication in your life. Ang isang halimbawa nga dyan, yung pagpapakain sa 5,000 men. Diba, maraming sasabi, paano dumami yung tinapay tsaka isda? Diba sa mga pelikula, ang nakita natin, yung mga basket, kinukuha nila, hindi nauubos yung isda tsaka tinapay. Diba, ganun ang presentation. Pero hindi, nakalagay sa Bible, nung binali, nung pinutol ni Jesus, yung isda tsaka tinapay tsaka doon dumami. So, meaning to say, putol lang putol, dumadami. So, ibig sabihin pala sa brokenness natin, doon tayo paramihin ni Lord. Doon tayo pagkapalain ni Lord. Amen? Kaya wag kang manghinawa, wag kang malungkot kung feeling mo you're broken in many sides or in many ways. Because multiplication will come. And everyone say, Amen. Palapan natin ang Panginoon. Wow! Sino sa inyo handa na this year, 2026, yung ating mga pagtatanim sa 2025. Lahat ng pag-iyak natin sa 2025. Sabi ng Bible, they will be rejoicing, they will be reaping with joy. And of course, in raising the standard of spiritual discipline, obedience is also paramount. Sabihin, kailangan talaga. Pagsunod. Sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa inuutos ng Panginoon, na talagang kung ano sinabi ng Bible. Kaya nga, sa church, as far as we are concerned, we are setting disciplines, we are setting standards para sa mga workers natin, and we encourage everyone to follow suit. Diba? Talagang huwag tayong gumawa ng sariling mundo, kung ano yung binaba ni Lord sa amin as leaders, as pastors, din ang naging gabay natin. Kasi nga, isa sa natutunan ko sa pag-aaral natin dun sa Revelation 7 churches, diba? 7 churches, magkakaiba sila. Magkakalapit lang sila, pero magkakaiba sila ng ginagawa at pinagdadaanan. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng kapitbahay natin church, yun ang calling nila, yun ang ginagawa nila, pero tayo, may ginagawa tayo na sinasabi ng Panginoon. Although there will be a time na we will unite with other churches para ipanalo ang buong kalupit na later on, we will introduce, gagawin natin. At panghuli, you cannot serve God powerfully without walking closely with Him. Kaya yung spiritual discipline, ang ibig sabihin niyan, sumusunod ka sa pangunan ni Lord. Na para gamitin tayo ni Lord ay yung ating kalapitan sa Kanya, di ba? The more we hear about Him, the more we hear from God, the more we will serve God with anointing and with power.
At yun po ang gusto natin makita ngayon sa 2026, na talagang gagawa tayo na kasama natin ng Diyos. And everyone say, Amen. So bakit ba natin ginagawa ang raising the standard? Panghuli, because God deserves it. God deserves a standard that is high, na that the Lord is mismo ang nag-set up, na sabi nga ng Bible, hindi man mataas talaga yung standard ko eh. Hindi naman nasa langit, nasa puso niyo yan eh. Di ba sabi niya, nasa salita ng Diyos na hawak-hawak natin, and therefore, we must do everything to follow that. Revelation 4:11, sabi doon, isang praise doon, you are worthy, O Lord. Si Lord worthy ng paglingkod natin. Kahit na unworthy ka, kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na feeling mo, hindi ka equipped to serve God, pero just the same, worthy ang Panginoon. So bakit? Number one, alam natin si Jesus, He gave His best. Amen po ba? Binigyan niya lahat. Di ba sabi nga ng Romans 8, di ba? Binigyan ng Diyos Ama ang pinaka-best of heaven. So, meaning to say, somehow, dapat sa kanya, of course, hindi natin magagantihan, di ba? Sabi nga ng kanta ni, ni Rejoice, hindi ko kayang tumbasan, hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tumbasan ang pagmamahal mo sa akin. Talagang, sabi, niwala ko sa kalingkingan ng iyong pagmamahal. Pero just the same, nasa pa rin tayo ni Lord na ibigay natin the best natin. Hello. Di ba yung talagang, yung kung alam mo na meron ka pang ibibigay sa Panginoon, may igagaling ka pa sa Panginoon, then let's do it. Dahil alam natin He deserves our all. He deserves our all. And half-hearted service dishonors our holy God. Diba, sa taong 2026, let's check our hearts. Lord, ginagawa ko ba half-hearted? O magawa ko lang dahil sinabi na lang pastor? O dahil para sa iyo to? Ako, ang role ko sa church, to give everyone an opportunity to serve God with all their hearts. You don't do it for me, but you do it for God. Diba, nung nag-sign up tayo, salamat na maraming nag-sign up, hindi yun para sa akin, para sa church. Para kay Lord yun. Of course, para sa church. And makikinabang talaga church kasi church and Jesus Christ is share yun, di ba? Ano ba ang church? The body of Christ. Siya ang head. Pero yung church, the body of Christ, so meaning to say, yung ginagawa mo para sa church o para sa body of Christ, kay Lord din yun. Kaya dapat talagang kaya nga kung mayroon tayong paraan para mahalin ng Diyos, babahalin natin ang church. And everyone inside the church. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga dati may apilo ko, wag lang si Lord ang mahalin nyo. Pati yung mga tao, pati yung mga leaders. Kasi kasama yun eh. That's part of the deal. That's part of our service to God. So our service is worship. Yung ginagawa natin, pagsambayan sa Panginoon. Kahit kaya pagsamba, sino sa niya minsan pili niyo, sumasamba kayo sa Panginoon hindi kayo dapat sumamba sa Kanya. Naramdaman niyo na ba yun? Naranasan niyo ba yun na guilty ka, may nagawa ka, and all that. Kaya, Lord, hindi ako magtatas na kami, nakakaya kasi may ginawa akong kalokohan. Tama ba yung ganang attitude? Maaring parang meron kang katwiran, tama po ba? Pero ang totoo talaga, regardless na ikaw ay hindi ka dapat, regardless na may nagawa ka, the thing is, karapat-dapat si Lord na sambahin. Amen po ba? Ano sabi ng Bible? Every knee shall bow. Lahat ng may tuhod, luluhod kay Jesus. Kaya nga, kung may movie nga kahit sa Satan he has to bow down kasi may tuhod siya Maliban kung wala siyang tuhod. Pero ibig sabihin, kahit makasalanan ka, karapat-dapat sasabihin si Lord. Karapat-dapat na talagang pagbigyan siya ng pinaka-the best na pagsamba. Kaya nga, so it's time for us to raise that standard. Nawa, bawat sa nandito kayo, mga nakapanood sa live at mga workers, let's set this tone. Kaya I grab this opportunity kasi nga it's time, it's a must na ma-set natin yung direction ng church.
kaya nga actually maraming mga changes tayong gagawin ngayon sa the way we do things in the church. The purpose is to set things right. Maayos natin yung dapat na maging direction ng church, hindi lang kung ano yung maisip natin, di ba? Hindi lang, kaya nga, salamat sa mga team na nagbabackup sa atin ngayon. Talagang, somehow they are raising the standard of excellence na talagang kailangan talaga. Na kailangan maging handa lahat, kailangan etc. And that's good. So, tuloy na natin. Talagang let's set the standard in our hearts, in our service, in our lifestyle. At wala pa yung PowerPoint natin. Di ba na nagkasya, no? In our commitment. Next slide, please. Naputol pala yung aking pakiayos na lang. So, in our hearts, in our service, sa ating buhay, at sa ating commitment. So, this evening, kahit na ilan tayo dito, come on, let's make a commitment. I think it's really worth it na talagang tayo ay magtalaga ng buhay sa Panginoon. It's really worth it na talagang mag-set tayo ng goal. Lord, this is how I will want to serve you this year, 2026. Lord, so serve God with all your heart. Serve God na talagang nandun ang puso natin sa Panginoon sa gabing ito at sa ating buong buhay. And everyone say, sa to lang, salamat sa church natin ngayon na maraming ma-attend and all that, pero hindi yung dami talaga ang gusto natin Ang gusto natin yung mga committed people. Sabi niya, ang bilang ng church, hindi yung dami na nakaupo sa church. Ang bilang ng church, yung dami ng mga disciple. Yung dami na handang humayo para sa Panginoon. Yung dami na talagang ang puso nila ay para sa Panginoon. So sana kabilang tayo ron sa talagang babalikan ni Lord, katulad ng share ko last commissioning day, ang babalikan ni Lord ay mga workers na nagtatrabaho. Ang babalikan ni Lord yung nakita niya, sabi ng Bible, sana pagbalik ko, nakita ko nagtatrabaho ka. Hindi nagpapahinga, hindi naglalaylo, kundi nagpupursige para sa Panginoon. So this evening, can we just give our heart to God right now? Let's worship God. Tayo magtalaga ng buhay sa Panginoon. Let's even our worship, let's raise our standard in coming to God na alam natin na siya yung talaga yung malulugod sa ating ginagawa. So tayo tumayo lahat. So let's raise a standard in our hearts. Let's raise a standard in our commitment. Let's raise a standard in our character. Let's raise a standard in our spiritual discipline. Let's raise a standard because the Lord deserves it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon pa lang, simulan natin sa puso natin. Katulad sinabi natin kanina, nagsisimula yun sa puso. Palinis tayo ng ating mga puso sa Panginoon. Because if there's one the Lord desires is a heart that really is for God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon dahil nga maaaring minsan we fail, pero the Lord is gracious enough para tayo ay patuloy niyang akayin. Kasi kung merong gusto si Lord na magawa sa ating buhay, ay makita niya tayo ay mailagay sa tamang kalagayan. Sabi ng Bible, ayaw niya na may mapahabak, ayaw niya na may maiwan, ayaw niya na mayroong bumaksak. It's always His desire for us to
be in the right place where God wants us to be. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Jesus, thank you, Lord. Sige, tayo mahal sa Panginoon. lamang ang nagtiwala sa akin. Yes, Lord. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Yes, oh God, just Jesus. Yes, Lord. I'm gonna open the altar right now. And I want you to raise the standard in your heart. Ikaw ang maglagay ng desire sa puso mo kung paano mo nais na maglingkod ng Diyos this year, 2026. Yan ang commissioning day tayo, pero the Lord just led me to share this because He want to set the standard in serving God according to His will, according to His word. At tanong ko nangungusap ang Lord sa atin, I invite you to come to the altar at awitin natin muli ang awitin ito na kung paano ka pinagkatiwalaan ng Diyos. Bagito to sa atin ang sinasabi ng awitin, Lord, ayaw kitang biguin. Of course, on our own, di natin mabibigo tayo, maalamang. Pero sa tulong ng biyaya ng Diyos, He can carry us through. So come to the altar right now and ask the grace of God. Sumapit tayo sa Panginoon. At tayo po, as we start this year, 2026, in serving God, let's do it right. Gawin natin ang tama. Ayon sa kanyang paraan. Ayon sa kanyang kalooban. So lapit tayo sa harapan. Isuko mo yung puso sa Panginoon. Magpaayos tayo. Kung mayroong mga bagay sa buhay natin na hindi pa ayos, it's time for us na magpaayos sa Panginoon. Come on. Let's be the first fruit of workers, of people in this church na maghahandog ng buhay sa Panginoon para paglingkuran siya, para tunay nga na ang Diyos ay dalugod, may taas sa ating buhay. Come on. Offer your heart to God. Lift your hands to God. Ikaw lamang ang
nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ang nagtiwala sa We will pray for you. We will dedicate you to God. Di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita
sasamba, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, sa'yo ako Come on, ay worship God. laging Give your heart to God. sasamba. He deserves it. The Lord deserves our love. The Lord deserves our worship. The Lord deserves our dedication. Puso Come on, at give it to Him. isipan, Give it to God. buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Come on, ialay mo sa Diyos ang iyong buhay, ang iyong pagpupuri. No reservation. 100% for the Lord. Ang buhay ko Yes, God. sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Before we close, I just want to share this reminder of God from me para sa akin. There was a time in my life na talagang magulo-magulo buhay ko. Kabataan ako, talagang hindi ko alam mangyayari sa buhay ko. And I had a prayer in that time na kahit na ako yung nagbabackslide, nasisira ang buhay ko. Sabi ko, Lord, kung masisira ang buhay ko, masasayang lang buhay ko, itatapon ko na lang sa'yo. Bigay ko na lang sa'yo kung parang wala nang kwenta ang buhay ko. And thank God, the Lord heard that prayer na parang feeling ko wala nang kwenta ang buhay ko that time. Pero sabi ko, Lord, sa'yo na lang yung buhay ko. Ito parang wala nang mangyayari. Pero yung buhay na yun na halos pasiraan na, halos mawala na, kinuha ni Lord. Tapos, inayos, pinago ang puso, bigyan ng puso para sa Panginoon. And true enough, salamat na hindi siya nag-give up sa akin. Yes, I had a lot of failures. Pero salamat sa Panginoon na natyaga to see me through na hindi masayang ang buhay na to.
Kaya kapatid, kung sasayangin mo lang buhay mo, kung gagamit kung parang spirit mo walang kwenta ang buhay mo, ibigay mo na lang kay Lord, may gagawin siya. Hindi ba sasayang ang buhay mo sa paglilingkod? Piling ko nga, ako lang tumawa sa sarili ko para maging pastor eh. Pero kung ganon, so be it. And the Lord used me. Sabi, talagang totoo yung sinabi ko, Lord, kung walang magpapagamit sa iyo, ito na lang, ako na lang, Lord, ako na lang. Nawa makita ni Lord ang puso niyo sa bawat sa kung ano man ang kalagayan niyo. Na you will use the best of your life. Hindi masasayang buhay mo dahil ibibigay mo sa Panginoon. Magamit ang buhay mo in whatever way, capacity. I tell you, pag binigay mo kay Lord yan ng buong buo, siya bahala. He will transform your life. Kahit walang kwenta. Dahil nung panahon na yun, piling ko walang kwenta buhay ko. Pero kinuha ni Lord. Tinanggap ni Lord. Salamat, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Hindi siya nag-give up. Can we just lift our hands if you want to be used by God this year, 2026? Magpagamit ka sa Panginoon, kapatid. Ikaw nasa FB Live. Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi masasayang yan. Gagamitin ni Lord yan. Kahit pili mo wala kang kwenta, kahit pili mo wala kang use, God can still use you. Lord, you see our hands. Lord, parang sinasabi namin, tatas kami ng kamay, Lord. Ito ako, Lord. Gamitin mo ako, Lord. Ang buhay ko, kahit yung lahat ng kasiraan, lahat ng kakulangan, lahat ng kagalingan, everything, Lord, kunin mo. Make something beautiful out of these broken pieces, Lord. Make something wonderful out of these pieces. Maaaring sinira ng mundo, sinira ng aming mga damdamin, ng aming mga nangyari sa buhay namin, pero you can make us whole, God. Mapagbuo mo kami, Panginoon. Maayos mo ang buhay namin, maayos mo ang puso namin. We can be of use to you, Lord. Lord, you see, may these people na nandito ngayon, maging first fruit for this year 2026 na magpapagamit sa iyo no matter what. Iaalay ang buhay, iaalay ang lahat, kapalpakan, kagalingan, lahat sa iyo na lang, Panginoon. And you can use all of this to give glory to your name, O God. Lord, sana po, kung paano kang nagtiwala sa amin, hindi ka namin babigo. At kung nabibigo ka namin, Lord, salamat po, pinapatawad ba kami? You're giving us a lot of chances, Lord. Lord, salamat sa biyaya mo, Panginoon. Kahit piling namin din ako ni karapat-dapat. Pero pinipili mo pa rin kaming patawarin, ayusin, gamitin mo, Lord God. You're never giving up on us, Lord. Salamat, Lord. Di ka nag-give up, Panginoon. And I bless every one of us here. You know our situation, you know our hearts, you know our desires. Salamat na hindi na sayang ang oras at ang gabi ito para sa bawat isa sa amin, Lord. And we just give glory to you, Lord. Sa lahat ng nangyari at gagawin mo pa. Pagpalay mo pong bawat isa, yung mga naglingkod, nasa background man, nasa front line man, nakaupo man, Panginoon. All of us matters, O God. Lahat ng ginawa namin, mahalaga sa iyo. Lalo pa kung puso pag-uusapan. Kaya salamat sa Panginoon. Let your blessings be upon each and every one of us. Nawa marami pa ang sumunod, marami pang mga anak mo dito sa church, ay magtalaga ng buhay para sa iyo. At sama-sama kami maglilingkod sa iyo. Ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, ang patuloy na dumaloy, magbago ng aming buhay, ng aming puso, maglinis sa aming mga kaliguan. Ang patuloy na pagpuspos sa banal na Espiritu na siya natuturo sa amin ang dapat namin gawin, na dapat namin ayusin, dapat namin baguhin at patuloy na pag-iingat sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Ang siya namin patuloy na maranasan, bulangan magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at nagbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon at patuloy na mag-raise ng standard in serving our God ay magsabi ng malakas na Amen. Amen! And Amen! And Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Amen.
God bless you po. Sige po, kung may ganang ng kapatid, sabihin natin, let's serve God together. Amen. Sige po. Let's serve God together. God bless. Sige, picture po tayo para mag-document ang lahat na nandito. God bless. Thank you.